Siguro pihit lang ako dun sa pagtutol po ninyo doon sa panukalang postponement Postponement. ulit ng eleksyon sa BARM. May sinabi daw si SP Cheese na merong utos mula sa Malacanang. Eh para sa kanya na nag-file siguro, pero ang mga batas naman hindi naman niya nauutos eh. Ikaw ka masyadong mayabang, boy contempt o congressman with regards. Nakakasakit tenga yung paulit-ulit mong with regards. Hindi ka ba nahihiya niyan? Mali-mali ang English mo. Pareho rin ng isa. Yung si Congressman Bomba. Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Grabe. Grabe po ang pag-uusapan natin, no? Malacanang inutusan si Quezon, na ipatigil ang eleksyon sa BARM. Grabe po, no? Abangan nyo sa video, sa huling video. Ibang klase. Ganun na po ang kadesperaduhan para ipatigil nyo ang eleksyon sa 2025 sa BARM. Yan ang abangan natin, mga kasama. O ito isang like, isang share, o good sa po tayo dyan. At syempre, share nyo yung video para naman maganda yung algorithm ng ating channel. O ito, wag kang sobrang hambog. Ayan, dito yung sabi sinabi ito ni Torre Panielo dito sa mga tuwadcom na ito. Ano ba meron dyan? Pwede ba sa aming ipaliwanag kung ano-ano yung mga pinupunto rito sa video nito? Pero ang magandang pag-usapan natin mamaya, bakit ba kailangan talagang ipatigil ang eleksyon dito sa BARM na sinasabi sa video? Kung para sa akin, bakit nyo nga kailangan? Bakit natatakot ba kayo na talaga? Ito kasi may nagsabi, meron na pong nagpatunay na solido na po talaga ang Mindanao sa mga Duterte. Ayaw na ayaw siguro nila o kinakabahan sila na itong Mindanao makuha ang boto ng mga Duterte at hindi pumanig sa kanila kung sino yung nakaupo at yung mga kaalyado nito. Yun po ang sabi ni Aling Georgia. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na laging nanonood. Hindi ko na po kayo mabati isa-isa, napakarami niyo po. Kaya nagpapasalamat na lang po ako ng marami. At syempre meron join button niya kung gusto niyo unang-una kayo makapanood ng ating talakayan o ating reaction, mag-join po kayo dyan. Eto na, pasok mo. Galit na galit daw itong si Congressman with regards. Congressman with regards. Sabi ko sa iyo, walang S ang with regard. Paulit-ulit ka naman with regards Tuloy, napag-aalata na walang-wala ka sa grammar pagdating sa English. Huwag ka na kasi mag-i-English. Pareho ka rin ni Congressman Bomba. Congressman Bomba Star. Ang sabi nung dalawa, willing daw sila mag-resign. Anong willing? Mag-resign na kayo. Kasi nga, nasira na yung credibilidad ninyo. Yun. Sinisira ninyo ang reputasyon ng Kongreso. Dati na nga sila, dinadagdagan nyo pa. Sa ubod ng yabang nitong si Congressman with regards alias boy contempt. Natatakot daw si Presidente Duterte na dumalo sa ginagawang pagdinig Yan yan sa Quadcom. Sabi niya naman, naglolokohan ba tayo rito? Kala ko ba sabi niya doon sa sulat niya, darating siya. After November 1, kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Natatakot siya? Napupunta dito? Hindi siya dumating. Kung hindi ka ba naman, may pagabangan ka rin, Yung letter sa inyo, ang sinabi niya, hindi maganda ang pakiramdam niya kasi nga, kababiyahin niya lang galing Maynila, papuntang Davao. Pangalawa, masyadong short notice. Gustong-gusto talagang umaten. Kaya, sinabi niya, hindi ako pwede. Mabuti itong Senado, nung naganda ang pakiramdam niya, nagpadala agad ito ng
imbitasyon. Eh, tama-tama naman, maganda na ang kanyang pakiramdam. Di, umattend siya. Yun. O, ngayon, kaya bakit hindi sa atin tinanggihan niya ang pagdadalo? Hindi ba masabi ko sa inyo, kung akong tatanungin, at ilang beses ko na rin sinabi yan dito sa ating programa sa TikTok, sa ating podcast, at pati na sa programa ko sa SMNI. Kung akong tatanungin, dapat talagang hindi na umattend. Kasi waste of time and Yun. money on the part of the former president, and waste of time and money, taxpayers' money on the part of the members of Congress. Dahil yung pong sa Senadong hearing, sinabi niya na lahat ang maaaring kasagutan sa mga maaaring katanungan. Lahat binulgar niya na nga Binabago pa nga ang naratibo ng mga kalaban niya sa politika. Pangatlo, kung talagang interesado kayo na gusto nyong marinig, o edi either panoorin nyo yung video, on naman yan, online. O kaya, humingi kayo ng kopya dyan sa Senado. Open naman daw sila, magbibigay sila. Ikaw ka masyadong mayabang, boy contempt, o congressman, with regards. Nakakasakit tenga yung paulit-ulit mong with regards. Hindi ka ba nahihiya niyan? Mali-mali ang English mo. Pareho rin ng isa. Yung si Congressman Bomba. Ang hirap sa inyo kasi, pag hindi kayo sanay sa wikang English, kung hindi kayo nag-aral ng English o nag-master sa English language, huwag na ho kayong gumamit ng salitang yan kasi pag tatawanan lang kayo, nahuhubaran lang ang pagka-ignorante nyo sa wikang dayuhan, lalong-lalo na sa grammar. Pati pronunciation ninyo mali. Yan. Buti sana kung may sustansya yung mga sinasabi nyo. Wala rin. Yun, oo. Di ba? Kaya talaga kayo, tumahimik na lang kayo. Yung ginawa nyo kay Colonel Grialdo ay labag sa batas, labag sa etika. Biro nyo, gusto nyong papagsinungalingan, gusto nyong i-validate o patutuhanan yung mga sinabi ni Colonel Garma na hearsay lang naman. Anong ibig sabihin? Kayo, hindi kayo naniniwala na rin kay Colonel Garma kasi gusto nyo pang i-validate. Pero kung naniniwala kayo, hayaan nyo na yun. Tama. Siguro, nagkonsulta sa abogado, naku, mga congressman, yung mga sinabi ni Rita Garma, maliban sa hindi ka panipaniwala, pangalawa, wala pa siyang personal na kaalaman. Kaya nga sabi ni Presidente Duterte, nagsisinungaling yung gagang yan. Nagagang katuloy. Pero ako, alam niyo ang aking simpatiya na sa kanya. Dahil nung mga unang araw, talagang naninindigan siya Pero nung kinulong na siya, Yun. nabago na. Bago na. Natakot na. Kaya nung nagkaroon siya ng affidavit na binabasa, hindi niyo ba napansin? Iyak siya ng iyak. Tama. Tama po, attorney. Sapagkat labag sa kalooban niya. Labag na labag sa kalooban niya. Ano ang mangyayari nun, attorney, just in case lang po, no? Na talagang pagdating sa Senado, umamin uli siya na talagang sinubuan siya ng statement na hindi maganda. Ano ho ba ang pwedeng ikaso? Total, alam nyo yan. Ano ho kaya ang pwedeng ikaso doon sa mga nagsuhol ng statement na mali-mali? No? Na para idiin ang dating Pangulong Duterte. Malaking bagay po kaya yan dito sa laban doon sa mga tuwadcom, no? Kung sakasakali lang na sinubuan siya ng maling statement. Yan naman at katanungan lang ng mangilan-ngilan nating mga kababayan. So eto na, ano pa bang meron? Tuloy natin. Ibig sabihin, tinakot siya. O, natakot siya. Dahil nga, kinulong. Tapos, inaakusahan pa na siya ang nasa likod ng pagpatay. Nako. Nung tatlong
So, yun may nakasuhan siya ng 3 pagpatay daw, di umano. So, eto na, mabalik tayo dito sa usapin na ito. Nagkakabalikan na naman ho yung mga yung mga gumagamit ng candy. Oo. May nagsabi sa atin, may nag-comment po sa atin. Pasensya na po kung na-mention ko kayo dito. Oo, kasi po minsan, meron pong policy dito sa platform, no? Minsan, siyempre, may mga bata rin na nanunood. So, kailangan po maging maselan din po tayo. Kagaya rin po tayo ng mga ibang palatuntunan na hindi mo basta-basta mas pwedeng sabihin yung mga bagay-bagay na masaselan. O kagaya po ng binibigyan na lang natin ng mga code, no? Para hindi po tayo masira. Pasensya na po kayo kung sino po ba yung nabasa kong comment. At doon sa mga nagko-comment na hindi ko nare-reply na, pasensya na po kayo, napakadami nyo po. Oo, mag-comment na lang po kayo sa mga silent viewers na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po. Eto. Sabi dito, balik na naman ang kriminalidad sa gobyerno ni Junior. Totoo naman yan. Napakadami po. May mga nakikita tayo, naggagamitan ng candy sa tindahan, lap ng tindahan. Samot-saring holdapan, di ba? Yan ang pumuputok na balita. No? Eto, sino nagsabi nito? Pahayag ito ni Attorney Harry Roque. So, attorney, ano ba meron? Ano bang bago? Ito, kapapasok lang ho na balita sa vlog niya, sa platform niya. Pwede mo ikwento, attorney, kung ano yan. Pasok. Survey na tumaas yung bilang ng mga Pilipino nagsasabi na nabiktima sila ng krimen, naging 6.1%. Tama. At yung Forbes Advisory na ang Pilipinas ay pang-5 sa pinaka-risky na mga syudad para sa mga turista. Para bagang nagtugma, no? Hindi lang po yung Forbes Advisory ang naglabas ng survey result na nasa top 5 tayo na pinakadelikadong syudad sa buong daigdig, ganyan din ang paningin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng survey ng SWS. So siguro hindi natin maitatanggi, problema na naman po ang kriminalidad ngayon sa Pilipinas. Now, ayaw ko na naman sabihin na kumpara natin to sa panahon ni Duterte, no? Pero sa totoo lang naman po, wala tayong ibang pamamaraan para sukatin kung ganong kabisa yung programa ng administrasyon ngayon pagdating sa peace and order. No? Pero sige, wag na natin ikumpira. Pero nariyan yung katotohanan na ngayon lang naman na tayo po ay nailagay sa top 5 na pinakadelikadong lugar para sa turista sa buong daigdig at saka yung survey nga ng SWS na talaga ng mga Pilipino, mas marami talaga ay nabiktima ng krimen. Para sa inyong kaalaman, ito ay ginagawa ko ng paraan para ma-post ang visuals. No? Ang pinaka-risky, sang-ayon po ito sa Forbes Advisor, ang pinaka-risky na syudad sa daigdig para sa turista ay Caracas, Venezuela, Karachi, Now, bakit kaya? Well, una-una, ang tingin ko ang dahilan dyan ay dahil talagang ginawa nilang, kumbaga, kasalanan ni Presidente Duterte. Humihina po ang network natin. Pasensya na po kayo kung medyo nagbabuffering Naku po, ito yung isang problema natin. Sige, tuloy lang natin. Attorney. Yung naging matigas ang kanyang kamay pagdating sa krimen. Ginagamit ngayon niya ng World Committee para palabasin na nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao. No? Ang naging resulta tuloy, lumakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng mga krimen. At talagang yung dalawang survey na yan ay nagpapatunay na tunay na mas marami ng krimen ngayon sa Pilipinas. Tama naman. Ang ginawa kasi ni Presidente Duterte... So ito, bibigay ko lang yung ma-interrupt lang kita. Palagi kanyang... Sige, mamaya na. Pagbabanta sa mga krimen na itigil na nila yung krimen. Otherwise, talagang
sila ay madadali ng kamay na bakal. No? Mm. So parang nawala yung ganyang takot sa isipan ng mga kriminal ngayon, kaya dumadaming kriminal sa ating bayan. So paano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Hindi naman po pwede na nakakahiya yan na hindi lang tayong pinakapangit na airport ngayon. Meron nga pa ng bagong survey. From the most improved airport ng panahon ni Duterte, ang NEA ngayon ang pinakapangit na airport sa buong daigdig. Nakakahiya na yan, no? Pangit na nga airport sa buong daigdig. Nasa top 5 pa sa pinakamaraming krimen. Hindi Nako. pang bibisita sa Pilipinas. Nakakalungkot at saka nakakahinayang kasi napakaganda talaga ng ating bayan. No? Ako mismo naggalang-gala, sinasabi ko sa inyo, walang bansa sa Southeast Asia na makakalaban pagdating sa kagandahan ng ating mga tanawin dito sa Pilipinas. No? Ito lang, ma-interrupt ko lang si Attorney Harry Roque. Gusto ko lang ipasok itong nabanggit na bakit sabi natin na talamak at lantara na po yung mga paggamit ng mga candy. Kung makikita nyo ho dito, ito ipapasok natin na. Ayan, nakikita nyo ho. Nakikita nyo. Ayan, ayan ayan Ismi yung Marimar. Ayan gumagamit, lantaran. Ayan. Yung dalawang tao na yan. Sipin nyo Sipin nyo. Dinukot na. Ayun na, nag-aabutan na. Kita nyo ba mga kasama? Pasensya na kayo kung medyo malayo Ayan binibidyuhan lang ho yan ng isang kababayan natin. Ayun Wala nang katakot-takot itong mga ito. Diba? Ayan sinum na. Hindi na ho natatakot yung mga tao na ito. Ayun na, sinipsip na yung candy diba? Sinipsip na ho yung candy. Kaya, ayan ay isang patunay lang na talagang kakaiba ho talaga ang nangyayari. Diba? Kakaiba na ho ang nangyayari dyan. Kaya, doon sa mga kababayan natin, magdoble ingat po kayo dahil yung mga yan, yung mga yan, hindi na ho takot ngayon. Kaya lantara na sila, di ba? Isipin nyo Yung pagbebentang ng candy ngayon, sabi ng kaibigan natin, talagang lantaran na rin. 2.5 raw, di umano. Nako po, Bismillo. Tuloy natin si Attorney. Tama niya sinasabi ni Attorney. Napakita ko lang sa iyo yung slide na talagang talamak na po ang nangyayari ngayon. Patungkol dyan sa pinagbabawal na candy. Tuloy. Ang Thailand na yan, ang papangit ng beaches na yan. Kagabi lang, meron ako napanood sa telebisyon, no, na ano ba yun, parang Mother of the Bride na set in Phuket, Thailand. Nakita nyo, ang pangit nung sand sa Phuket, Thailand, brown. Samantalang dito sa Palawan at saka sa Boracay at saka sa Bohol, no, white talaga ang ating sand. Kapag sinabi nating white, powder white talaga, parang flour, no. So nakakalungkot na meron tayong tanging yaman, na magagandang mga tanawin at mga lugar na bibisitahin ng mga turista, pero sino ngayon ang bibisita sa atin, no? Na nasa number 1 na pinakapangit na airport tayo, number 5 sa pinakamaraming krimen, at syempre ang Pilipino mismo ay nagrereklamo na mas marami sa ating hanay ang nabiktima ngayon ng krimen. Totoo yan. Tingin ko kinakailangan repasuin ni PBBM yung ginawa niya kay Duterte. Ang ginawa niya kasi kay Presidente Duterte, dinimonize niya yung pulisiya ni Duterte na kamay na bakal. Hindi niya alam, pag walang kamay na bakal, talaga dadami ang mga krimen. Wala pang survey ngayon pagdating sa droga, pero ang narinig ko mga kwento, no, at ako naman maraming mga koneksyon sa mga NGO na nagtatrabaho sa mga pinakamahihirap na urban poor communities, talagang lumala ang problema sa droga, no, nitong nakalipas na 2.5 taon. So parang sayang yung mabuting nasimulan ni Presidente Duterte at ito ay hindi ipinagpatuloy itong kamay na bakal pagdating sa seguridad kasi nga sa politika.
Yun. Palabasin na mali ang ginawa ni Presidente Duterte, pero ngayon, anong inaani natin? Mas marami nagiging biktima ng krimen Totoo at mas po, marami totoo po. natatakot ngayon bumisita sa ating bayan. Hindi natin naiisip na kapag nawala yung persepsyon na delikadong Pilipinas, talaga namang napakalaki ng kontribusyon ng turismo, no? Pagdating sa ating ekonomiya. Kada turismo nag-agastos ng sabihin na natin 10,000 piso, no? That's almost 600,000 dahil napakalakas ngayon ng dolyares, nasa 60 na pa lang ngayon halos ang peso, no? That's 600,000 na karagdagang trabaho at kita dun sa mga nagtatrabaho ngayon sa sektor ng turismo. Hindi lang naman motorismo yan, no? Nandyan din yung transportasyon at nandyan din siyempre yung mga gumagawa ng kalye at iba pa mga infrastruktura para nga sa tourism infrastructure. Napakalaki, ibig sabihin ng turismo, ang epekto ng multiplier effect ng turismo sa kada turista na darating dito sa ating bayan. Pero yun na nga, nakakalungkot, no? Na yung mga, ako talaga, pikon ako dyan sa Thailand eh. Kasi hindi talaga sa akin sa tingin ko, walang laban sa kagandahan ng Pilipinas ang Thailand. And yet, kita nyo naman, tayo, nagse-celebrate na tayo pag meron tayong 5.7 million na turista every year. Samantalang ang Bangkok, Sos, Mariosep, 16 million a year na ata bumibisita sa kanila, no? So yan isang patunay lang yan na nasabi ni attorney na talagang lumobo na po ang kriminalidad sa bansa. Meron na tayong video, meron na tayong slide na pakita sa inyo na napaka-simple na lang po dito sa mga gumagamit ng candy. Nagawin nila ang kanilang mga gustong gawin. No? Alam naman natin, pag ito yung mga bangag na, makakaisip na po ito ng mga hindi magandang pag-iisip. Kagaya ng pag-hold up, pang-snatch po. Pag halimbawa drain na yung mga utak nila, mga hostage, mga rape, yan po ang katunayan. Kaya may pasok natin doon sa usapin, ito nga politika na lang lahat, no? Dahil ayaw ipagpatuloy yung kamay na bakal na sinimulan. Oo, kung ikaw ay gusto mong sundan yung yapak at maging malinis, maging maganda ang Pilipinas, bakit hindi mo gawin yung ginawa ng dating Pangulong Duterte? Gaya na sinabi, pamumulitika lang. So ipasok natin sa issue ng pamumulitika dito sa lungsod ng Mindanao. Tinatawag nilang barn. Bakit ganun? Bakit gusto nilang ipatigil? Sinabi daw doon sa video, inutusan daw si Cheese Escudero na ipatigil ang, ayon sa video tayo reactionista lang, ipatigil ang eleksyon sa barn. Bakit? Takot na ba kayo na na nagsasabi na ang lungsod ng Mindanao na solido ang mga Duterte doon? Kaya gusto nyo ipatigil? Ano ang reason? Yan ang alamin natin dito sa video maya-maya at ipagpatuloy muna natin konti ito. Gusto nyo, ilipat na natin o dito muna tayo para mahusgahan nyo kung ano talaga yung sinabi doon sa video. Ilipat natin o dito muna. Patapusin muna natin si attorney ng bahagya. Ililipat na natin kayo doon sa video kung saan inutusan. Grabe. Ganoon ka sila kadesperado na talagang gusto lang sakupin ang Pilipinas di umano. Eto, attorney, tuloy. Napakalaki pa po talaga ng space to improve, pero ang unang-una nating dapat ayusin yung airport na pinakapangit ngayon sa buong daigdig at saka yung peace and order. Kailangan maibalik muli ang katahimikan sa ating mga komunidad. At syempre, hindi natin maibabalik yan kung patuloy nating i-demonize yung naging pulisiya na napatunayan ng epektibo. Alam nyo, miski yung mga Hapon naman, at kilala naman ng mga Hapon pagdating sa kanilang peace and order, no? Ang kanilang susi, kung hindi sila nananakot, ay police visibility. Ganun din po yun. Kasi pag palagi ka nakakakita ng pulis, alam mo na nandyan yung puwersa ng Estado. Tama. Na hindi mag-aatubili na ipatupad ang batas ng Estado. Dahil ang pulis nga, yan po talaga yung simbolo ng pagiging soberenya ng isang bansa. Okay. So, yan, So dito na mabalik na natin doon sa slide kung saan, ano ba ang, kakayahan nila magpatigil ng isang eleksyon. Bakit kailangan? Pwede ba maikwento yan sa amin? Sana lang maging maayos itong talakayan na ito. Pimentel, Duterte drug war victim needs second justice system. Anong ganap? Eto liliwanagin natin mga kasama. Ito po, ang video na ito ay may pagsasabi
pagtatanong. At sasagutin din yan ni Senador Coco Pimentel. O, pasok! So ano yung timeline ng budget deliberation sa Senate at hanggang kailan po siya at kailan niyo po i-resume yung inyong investigation sa Blue Ribbon Subcommittee? Hindi muna priority yung subcommittee sa Blue Ribbon kasi focus lahat ng energy natin ngayon dito sa budget. Ang schedule namin matatapos by 19 or 20. So kasi mahirap ito ngayon kasi marami mga nagre-request na mga secretary na palipat-lipat kasi nga puro out of the country. Kaya nga napatanong tuloy ako sa first day pa lang magkano ba budget natin sa foreign travel at masyado yata marami nagta-travel. Nahirapan kami tapusin yung schedule ng budget dahil siyempre nagre-request ang mga secretary, mga heads ng mga agency kasi nga hinahanap namin yan sila eh. So nagre-request sila sa panahon na nandito sila. Pero ang tanong namin, bakit pa kayo wala rito? Sa abroad, ang dami-dami nila. So yun ang, kasi yun na nga talaga, kailangan hinahanap talaga namin yung mga head ng agency. So sana matapos Opo. on time. Ang target namin, 19 or 20. Opo. Then saka na kami mag-take up ng other matters pag natapos na. Pwede na kami mag-move on na to other matters. Opo. Pero within the year, sir, yung next hearing nyo ng subcommittee on the Philippine illegal war on drugs. Oh yes, baka isa pa siguro tayo. Isa o dalawa pa, tignan natin. Kasi marami ring mga other matters. Kasi ako, for example, sa Justice Committee, meron din ako mga minamadali doon na 2 o 3 panukalang batas. So ano lang yan, iayusin natin yung time management po natin. Okay po. Sir, isa lang siguro, pihit lang ako dun sa pagtutol po ninyo doon sa panukalang postponement Postponement. ulit ng eleksyon sa BARM. May sinabi daw si SP Cheese na merong utos mula sa Malacanang. Para sa kanya na nag-file siguro, pero ang mga batas naman, hindi naman niya nauutos eh. Ang mga batas, nasi-certify, ini-endorse, Apo. pinapakitang mahalaga or importante, pero siyempre dinidebate natin yan at kanya-kanya naman kaming assessment kung tama ba itong panukalang ito. Pwede kasing sa mata ng iba, pwedeng labag sa constitution, therefore unconstitutional. Sa iba naman, pwede nila makita na labag ito sa existing policy, kaya hindi dapat sirain yung existing policy. Ganun. So pagdating kasi sa BARM, na-reset na kasi yung eleksyon nila eh. At sinabi namin nung re-reset namin yung eleksyon nila, last na ito ha. Sabi namin last na ito. Para bigyan kayo ng oras para dun sa mga codes. Meron kasi silang codes na kailangan gawin. Local government code, election code, civil service code. So binigyan sila ng panahon para ipasa yung mga regional laws nila. Dahil sabi nila na bawasan yung productivity nila dahil sa COVID. So yun, ito naman, sabi nila, ang reasoning na ginagamit dahil meron daw Supreme Court decision, pwede ka namang mabuhay with a Supreme Court decision. Di mag-adjust tayo pursuant to the decision. Ganyan naman po talaga eh. Kunyari, may decision ng Supreme Court na talo yung isang party, di dapat tanggapin ng party talo siya. Tapos adjust. Magmula noon, mag-adjust na siya sa buhay niya kung paano siya naapektuhan ng decision ng Supreme Court. Ganun po yun. Opo. And sir, final na lang po, quickly lang din. Nagsabi kayo na dapat na tayong sumali uli sa ICC. Why do you see the need for this po, Sen? Sabi ko, insurance policy natin. Kasi sa ngayon, hanggang ngayon, imagine mo, ang daming pamilya, ang daming kababayan natin ang dumadaing at nananawagan ng hustisya. Kasi ang pakiramdam nila, naging biktima sila ng war on drugs or pwedeng beyond drugs yan ng mga police operation o kilos ng gobyerno na ang resulta ay namatayan sila, nasaktan sa pamilya nila, nasaktan sila, or yung buhay nila na nasira dahil sa government action na yan. Ang dami ang humihingi ng hustisya. Matagal na yung Duterte war on drugs, natapos mga 2 to 3 years ago. Ayan pa rin ang daing ng taong bayan. So, dapat may insurance policy tayo na meron dapat second justice system kung sakaling ang pakiramdam ay hindi kami makakuha ng justice dito sa unang sistema, which is the Philippine Justice System. Dapat meron tayong matakbuhan, yung ating mga kababayan may matakbuhan na second justice system. Pang-insurance lamang. Insurance na meron talagang na meron pangalawang matatakbuhan para sa hustisya. Kasi hindi pwedeng pangakuan lang sila na, under investigation pa yan, under investigation. Para dinidribble lang ang bola pero walang final decision eh. Ano ba nangyari? Bakit namatayan kayo? Walang sagot eh. Inimbestigahan pa po namin yan.
Hanggang kailan ba pwedeng natanggap ng mga grieving families, yung mga victim families, ang ganyang excuse na iniimbestigahan pa. So Opo. kailangan yun lang as an insurance lang, parang insurance. Hindi ko sinasabing doon diretso takbo, pero at least may matakbuhan na insurance kung sakaling ano ka na, disappointed ka na rito sa una mong tinakbuhan na justice system. Siyempre, yun yung justice system ng bansa mo. Opo. Alright. And with that, sir, we thank you very much po uli sa pagsama niyo po sa amin. So yun sinagot ni Senador Pimentel. Doon naman sa sinabi na inutusan ng Malacanang na ipatigil, ang tanong naman namin, bakit hindi kailangan isabay? Bakit kailangan na ma-divert muna yung eleksyon na ipatigil o kailan i-schedule? Bakit dapat sabay na lang? Kasi nagkakaroon ng kalituhan daw. Di umano, sabi ni Aling Melissa rito, baka naman daw kasi gagamitin yung pagsuspinde dahil alam nila malakas talaga ang Duterte. No? 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kasama, i-like nyo yung video, i-share nyo yung video para naman makarating sa kamag-anak nyo sa ibang bansa. Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga issue, reaksyon at balita. Hanggang sa muli. Mamaya po, meron po tayong upload mamayang hapon. Maraming salamat. Bye-bye!